Yan, so magandang hapon na pala. Kumusta po kayo mga kapatid? Kayo po ba yung na-inspired sa ating po mga kabataan? Sarap na po mga awitin. What about po sa ating mga magulangin? Gusto niyo po mag-comment? Ayan. Alam niyo po kung bakit tinawag na AY? Hindi po dahil sa mga kabataan ng silang laging naririto kundi sila po ang nangunguna, pero kasama po tayong lahat. So mga kapatid, mga kaibigan, gusto lang po i-share ang aming pong kasulukuyang ginagawa o ginaganap doon po sa Bali. Every afternoon, nag-set po kami ng isang programa na may pinamagatang Why I Am Adventist. Bakit ako tinawag na Adventista? Dito po, napaloob o tatalakayin natin yung 28 fundamental beliefs. So, isang Sabat po, nakaraang Sabado, aming pong binuksan ang usapin sa question and answer portion. Pinangunahan po ito na isa sa mga kabataan, lumapit po siya sa amin. Actually, sabihin mo, Mami, dahil may tanong po ako sa inyo. So, bago po yung mga kapatid, mga kaibigan, kanyang worry o siya po yung nagtataka, bakit may nagtanong daw sa kanya, nakaklase, na sabi doon, ano ang pinagkakaiba ng kaluluwa? Kasi ang paniniwala nga ng karamihan, I don't know kung pati dito sa atin pong kasalukuyan, na may naniniwala pa na merong kaluluwang gumagana. Ayan. Sino po ba dito ang bumabati ng happy birthday in heaven? Kapag yung inyong pong mga magulang, lola, ay nasa libingan na. Happy birthday in heaven, nanay o tatay. Sino po? Huwag po kayo mahinga. Meron po ba? May nakikita po ako minsan sa Facebook. Adventist po siya, pero kanyang paniniwala, ang kanya pong mga mahal sa buhay, pastor, ay nasa langit. Ito po ang sad to say. Doon po ay masasabi po natin kulang po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos o sa ating pong personal Bible study. So ngayon, kung bakit ko po naisip, dahil ito po ang nagiging problema natin. At marami po tayo mga kapatid, mga kabataan, na unti-unti po silang nadadala ng makamundo. Nakalipas po ang mga araw na meron pong nangyaring events o ito po'y traditional na ginagawa ng mga makamundo. Sabihin na natin na tayo din po ay nakikiisa at nakikibati ng happy Valentine's Day. Sino po ang agree? Hindi po naman ako nagsasabing masama po iyon. Pero gusto ko pong sabihin po sa inyo, meron pong advantage at saka disadvantage. Why? Alam niyo ba yung history ng Valentine's? Sino pong nakakalam? Hindi pa. Ayun, may nagsabi po. So, according sa history, kung ating pong i-search sa ating pong search engine, Google, kahit ano pong ask.com, lahat po, i-search niyo po yun kung saan nagmula yung Valentine's Day. Meron pong isang Greek, sa paniniwala po nila, ay meron mga gods and goddesses. Hindi ko na po exact na i-elaborate po sa inyo, pero doon po yun nagmula. Isa sa mga gods po na tinawag na Saint Valentine na paniniwalaan po nila, yun po ay Diyos na last. Pag sinabi po natin last, yun po yung pagnanasa. At exactly, February 14, yun po yung traditional. Actually, sabi nga dito, hindi po, kahit na yung Christian o yung Catholic, ay hindi po sila ang address na dapat mag-celebrate ng araw na yun, kundi yung mga pagans and Greek goddesses, yung mga taong na
So, na-adapt na po natin. Alam niyo po kung ano ang advantage. Although na tayo po'y naniniwala naman talaga na tunay na meron pong pag-ibig, pero yung pag-ibig na yon ay pinangunahan ng ating Panginoong Jesus. Dapat nga makita at mag-greet natin ang ating mahal sa buhay, asawa, mga nanay, mga magulang, ng Happy Hearts Day. Pwede po tayo although na hindi naman po ako strictly, pero dapat tingnan po natin kung ano pong pinaniniwalaan natin. Sabi nga natin, dapat we stand for the truth. Aalamin natin kung ano yung katotohanan. Although hindi po ito ang aking magiging topic, gusto ko lang po ito ibungan. So nabanggit ko po kanina na bakit tinawag tayo mga Adventista. Sa mga baguhan na ating mga kabataan, ay hindi pa po nila ito masyadong alam. Dahil kung napapansin niyo po, hindi pa po talaga nila alam kung bakit tayo nagsasaba ng Sabat, bakit tayo hindi kumakain ng mga ganitong karumaduman. Dahil ang iba po sa kanila ay kumbaga na-attract at na-inganyo lang na sumama dahil may mga kakilala sa mga Adventist na mga mababait. Although ang ating pong layunin ay to train them, to nurture them, na para malaman nila kung ano dapat talaga ang tunay na Adventist o Christians. So ngayon, why we are bakit tayo tinawag ng mga Seventh-day Adventist? Doon pa lang po, sa salitang Seventh Day, ano po yung tinutukoy? 7 araw, di ba? Tayo ay tinawag ng mga tao na nangihilin sa ika-7 araw na walang iba kundi ang araw ng Sabado or Sabat. So, bakit tinawag na Adventist? Ang salita pong Advent, ibig sabihin po, kung ito po ititingnan niyo po sa dictionary, ito yung mga taong naghihintay ng pagpaparito ng ating Panginoon. Kaya tinawag tayo na Advent, mga taong naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalawang pagpaparito o pagdating. Kaya po tinawag tayo ng mga Seventh-day Adventist, nangingilin ng araw ng Sabat. Dahil ito po ay tanda ng Diyos at tanda natin. So, gusto ko po kayo dalhin sa isa pong talata sa aklat po ni Juan. Sino po ang may dalang Biblia? Pwede niyo po akong sundan. Ating po pag-aralan saglit ang isang kwento at bibigyan ko po ito ng mga ilang mga punto. So, dito po sa chapter 12, verse 37 hanggang 40. 3 verses na po ang ating pag-aaralan. So, sino po nakakita? Gusto ko pong basahin dito sa New International Version. Ito po ang pagkasabi. Even after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, they still would not believe in Him. So sa Tagalog po, kung aking pong ipaparaphrase, kahit nagbigay ng mga palatandaan, milagro ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo ay hindi pa rin naniwala na siya ay Diyos o anak ng Diyos. So, ang katanungan ngayon, gusto kong i-raise, nung kayo po ay tumanggap bilang isang mananampalatayang Adventista, tinanggap niyo rin po ba na si Kristo ay yung personal na mananubos? Oo, hindi. Oo, syempre, una-una po yun sa dapat nating yung sa sinasagutan po nating papel. Okay, next. This was to fulfill that the word of Isaiah the prophet, ang sabi dito sa aklat po ni Isaiah, nabanggit, Lord, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For this reason, they could not believe because, as Isaiah says, elsewhere, He has blinded their eyes and deadened their hearts, so they can neither see with their
eyes, nor understand with their hearts, nor turn and I would heal them. Kung ating pong pag-aaralan po ito po ay isa sa matinding sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko na po pababawi ng ating pong magiging katanungan at sasagutin niyo rin po ito sa personal po ninyong sagot. So sabi dito, nung nakilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo, totoo kaya na pinapaniwalaan natin siya bilang isang Diyos? Ano po ba yung mga mahalagang bagay na binago ng Panginoon sa inyong buhay? Nung kayo po ay dati, halimbawa, dati kayo po ay manlalasing, naninigarilyo, tuluyan na po ba kayo itong nabago o binabalikan niyo po ba? So, one of the simple, sabi natin vices, mga vision natin, na halos hindi pa natin ito maiwan-iwan. So, patunay na maging noong unang panahon ay nabanggit na ito sa aklat ni Isaiah. Kaya sa ating po mga kabataang naririto, alam ko na talaga, sabi nga ni Brother Alvin, ako ay na-inspire sa kanya binanggit. Talaga ang kabataan ngayon, marami kong nahahatak sa labas. Dahil po, andyan po ang lahat ng kalayuan, kung baga yan sa mga physical, mga activity, ayun po yung gustong-gusto ng ating mga kabataan sa ngayon. So, sa tusoy, pero dapat po natin itong bigyan ng pansin, lalong-lalo na sa ating po mga, kabataang naririto. Mga magulangin, kayo po isa sa dapat magturo o magpahalala sa inyong mga anak. Okay. Gusto ko pong itiin ito. This was to fulfill the word of Isaiah. Na nabanggit po ito na, Panginoon, sino ang maniniwala sa amin? Na nagpakita kayo ng mga bagay pero sila ay naging bulag, naging bingi. Sino po dito ang minsan nangangaral o nagbibigay ng bahagi? Halimbawa kayo ay nag-Bible study. Sabihin na natin, short Bible study sa inyong kaklase. Sila ba ay naniniwala sa inyo? Minsan hindi, di ba? Bakit kaya ang problema? Siguro ay hindi nakikita sa inyo. Tama? Ito po isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga Adventist na hindi effective sa kanilang mga pangangaral. Masakit po ito sa atin dahil minsan kapag tayo ay nangangaral, nakikita sa atin, hindi pa rin, wala pala ang Kristo sa atin, paano natin sila ma-encourage? Yun po, isa sa mga naging dahilan. Okay. So, alam niyo po nung unang panahon nito mga Hodyo, sila po masasabi natin na talagang magaling sa pag-aaral ng Biblia. Subalit, ang kanila pong pag-aaral, hinahaluan po na ito ng pansariling nais. Ginagawa po nila minsan business. So, kung bakit nagkaroon po ng mga reformation noong unang panahon, dahil meron pong nananalisik ng tunay na mali pala ang pangangaral nila. So, dito naman sa background, they don't believe in Jesus Christ dahil ang akala nila na yung Diyos na magliligtas sa kanila ay ipapanganak sa kingly manner, hindi sa pinakamababa. Kaya nung ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo sa sabsaban, kaya dinidiscourage nila, bakit kami maniniwala ipinanganak? Sabi ng kasulatan, siya ay in a kingly manner, dapat kayong mayaman. Yun ang paniniwala nila hanggang sa kasalukuyan. Pero, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, the Holy Spirit moves. Marami na rin mga Hudyo ang na-encourage at naniwala na tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So, ano po ang point ko ngayong hapon, mga kapatid, mga kaibigan? Nakikita niyo po ba yung inyo po mga kabataan sa ngayon? Sa Cagbalite, sa San Miguel, sa amin sa Bali, dito sa Sampaloc, kamusta na po sila? Ano kaya ang pwede nating bahagi sa kanila bilang tayo na baga ay makikita nilang I have the example. So,
gusto ko pong i-lead sa inyo itong message na ito. Sino daw ang maniniwala sa atin? Kung tayo naman ay nagdadala ng katotohanan, ano yung mga bahagi? Ano po yung starting point na dapat po natin gawin? So I hope ito po maging panaisipan sa bawat isa. Na may encourage po tayo kung ano po ang nararapat. At I pray na talagang basa po tayo ng banal ng sulat. Once again, God bless po kayo. Happy Sabbath.